Sunday service. Bago po tayo magsimulang umawit, tayo po muna'y manalangin. Panginoon, salamat po Lord God sa araw na ito, Lord God. We thank you for this opportunity, Lord God. Ibinigay mo sa amin para makapag-awit, Panginoon, para sa iyo, Lord God. Makapagbigay ng pasalamat, Panginoon, at mapurihan ka, Lord God. We invite your Holy Spirit, Panginoon, at this moment, Lord God. Be upon us, Panginoon. And ikaw yung manguna sa bawat awitin namin, Panginoon. At nais namin, Lord God, na ikaw yung maitaas namin, ikaw yung mapasalamatan namin, Panginoon. Ikaw yung madakila namin, Lord God. Salamat, O Diyos, sa iyong papuri, sa iyong pasasalamat, sa pangalan ng Jesus. Amen. Samahan niyo po kami na umawit para sa ating Panginoon. Simula magpuri sa Kanya, itaas ang pangalan
And Lord, tunay nga Panginoon na ano man yung mga pinagdadaanan ng Panginoon. Tunay Lord God na yung mga pangako mo Panginoon, ang panghahawakan natin. Na ikaw yung aming tagumpay, ikaw yung aming kagalakan, at Panginoong Jesus, ikaw ang hari ng amin. Kaya patuloy na awitan natin at mapurihan ang Panginoon.
ikaw ang aking tagumpay. Jesus, ikaw ang aking kagalakan. Jesus, ikaw ang hari ng aking buhay. Jesus, ikaw, ikaw. Isang mapagpalang araw ng linggo sa inyong lahat. And this Sunday, pag-uusapan natin ang tungkol sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagpapatuloy po natin ang series na ating pinag-aaralan ngayong buwan na ito ng Abril, ang What We Believe. So, pag-aaralan natin ngayong araw na ito ang patungkol sa deity of the Lord Jesus Christ. Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa Kanya? So, maraming iba't ibang mga paniniwala kung sino si Jesus sa iba't ibang relihiyon sa buong mundo. Ito ay isang debatable issue. Pero ngayong araw na ito, we'll take a look at the truth kung ano ang sinasabi ng Biblia patungkol kay Jesus. So, tayo po muna ay manalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat sa panibagong araw na binigay niyo sa amin upang kami ay magsama-sama. Saan man dako kami, Panginoon, ng lugar naroroon, O Diyos. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay, Panginoon, ginather mo muli upang magbigay ng kapurihan sa inyong dakilang pangalan. Hayaan mo, O Diyos, na ang iyong pangalan ang siyang maitaas, ang banal na Espiritu mo ay siyang tumulong sa amin, at tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na malaman ang katotohanan patungkol sa inyo, O Diyos, na katauhan. Dalangin ko, Panginoon, na anuman ang gumugulo sa aming mga isipan, Ikaw, O Diyos, ang tunay na manguna sa amin sa araw na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Kaya muli, isang magandang umaga sa inyong lahat dyan sa inyong mga tahanan. So, ang ibig sabihin po ng deity ayon sa isang dictionary, ito po ay a divine status, quality, or nature. So, the creator or supreme being. So, sa Tagalog po, ang ibig sabihin ay Diyos, ang ibig sabihin ng salitang deity. So, maraming bagay ang ating titingnan patungkol sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus na hindi magagawa o hindi maibibigay ng ibang Diyos na sinasamba ng mga tao. So, ano po yung ating proof? Ang ating proof walang iba kundi ang Biblia. So, ang Biblia ay isang mahalagang patunay patungkol dito. Ang Old Testament o yung matandang tipan sa Biblia ay nagsasabi patungkol sa prophecy ng pagdating ng Mesiyas. At ang New Testament naman ay nagsasabi patungkol sa kanyang buhay, patungkol sa kanyang mga ginawa, patungkol sa kanyang mga himala, at sa kanyang muling pagbabalik. Dito ay inaitala din sa New Testament ang mga tao na nakakita o nakasaksi sa lahat ng kanyang ginawa nung nagmiministeryo siya dito sa lupa. So, unang-unang tingnan natin yung kanyang kapanganakan, his virgin birth. Kaya mula sa Mateo chapter 1 verse 23 at Lucas chapter 1 verses 31 hanggang 35 ay babasahin natin. So, ang sabi po dito sa Mateo chapter 1 verse 23, maglilihi ang isang birhen at magisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. At sa Lucas chapter 1 verses 35 hanggang verses 31 hanggang 35, ang sabi dito, makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki, at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Jesus ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan. At sa verse 34, ang nakalagay po dito, paano pong mangyayari ito? Gayong ako'y isang berhen, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, sasayo ang espiritu at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasan Diyos. Dahil dito, ang isasilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. So ito po ay mga talata na nagpapatunay patungkol sa kanyang kapanganakan sa pamamagitan ni Maria. So ano ba yung hatid na kapanganakan ng ating Panginoong Hesus? So ito ay nagbibigay ng pag-asa sa sangkatauhan.
Sa iba, nagdulot ito ng takot lalo na nung kapanahunan na yon. Dahil ipinanganak ang Mesyas na magbibigay ng kapatawaran sa kasalanan at magliligtas sa maraming tao. At bago pa yung panahon na ito, kinakailangan may dalang handog o pagsasakripisyo para sa kapatawaran ng kasalanan ng mga tao. So yung mga dala nilang handog ay nagdadala sila ng mga hayop, at yung mga hayop na kanilang dadalhin ay kinakailangan na walang dungis o walang kapansanan. At ito ay dinadala nila sa templo, ito ay doon nila pinapatay at ibinubuhos nila sa altar yung dugo ng mga hayop na kanilang isinasakripisyo. At kung maaalala nyo din, doon sa Ehipto, gumamit din ang tao ng dugo. Ano yung ginawa nila sa dugo? Ipinahid nila doon sa hamban ng kanilang mga pintuan o mga doorposts or frame. At pag ito ay nakita ng anghel na may nakapahid na dugo sa kanilang mga pintuan, nilalagpasan nila ito at walang namamatay. So ito ay nagpatuloy sa mga templo sa panahon iyon. At sa pagkakataong ito, ang Diyos ay nagsimula ng bagong covenant sa tao na ipinadala ang kanyang bugtong na anak. At sabi doon sa Leviticus chapter 17 verse 11, without shedding of blood, there can be no forgiveness of sins. So yung virgin birth, yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesus ay nag-establish ng divinity. So ito ay isang napakagandang panimula upang makita natin ano ang ginawa ng Diyos Ama, bakit niya ipinadala ang bugtong niyang anak dito sa lupa sa pamamagitan ng virgin birth at maipakita ang kanyang kapangyarihan. So pangalawa, nabuhay ang Panginoong Jesus nang wala siyang kasalanan. So, He lived a sinless life. At mula sa Hebreo chapter 7 verse 26 hanggang 27 ay muli nating babasahin. At unang Pedro chapter 2 verse 22. Ito po yung mga talata na nakalagay dito. Sa Hebreo 7 verse 26. Sa makatuwid, si Jesus ang pinakapunong pari na kinakailangan natin. Siya'y banal, walang kasalanan, ni kapintasan man, inihiwalay sa mga makasalanan at itinaas sa kalangitan. So dito makita natin sa talata na sinasabi na walang kasalanan ang ating Panginoong Jesucristo. At siya ay itinaas sa kalangitan. So wala ka nang pwede na sabihin pa kung ano yung dapat mo sabihin, dahil malino na sinasabi dito ng ating Panginoong Hesus ay nabuhay na walang kasalanan. Sa unang Pedro chapter 2 verse 22, hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. At nabuhay ang ating Panginoong Hesus nang walang kasalanan. At ngunit pinaratangan siya na nagkasala. At alam niya kung ano yung nakakalugod sa ating Diyos Ama. At iyon ang kanyang ginagawa. So nanatili siya na walang kasalanan because He chose to. At nais niya nagampanan ang ipinapagawa ng kanyang Ama sa kanya. So ito yung kalooban ng Diyos Ama ang kanyang ginagawa. And He lived a sinless life during the time na nandito siya sa lupa. Okay, yung pangatlo na makita natin dito patungkol sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus ay yung mga himala na kanyang ginawa is miracles. Ano bang mga miracles na natatandaan ninyo na ginawa ng ating Panginoong Hesus? Okay, so basahin muna natin sa mga Gawa chapter 2 verse 22 at mga Gawa chapter 10 verse 38. Ang sabi sa mga Gawa chapter 2 verse 22, mga Israelita, pakinggan ninyo ito, si Jesus sa taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga palatandaang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. At sa Gawa chapter 10 verse 38, alam niyo ang tungkol kay Jesus sa taga Nazaret at kung paanong pinili siya ng Diyos at pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Alam din ninyo na pumunta siya sa iba't ibang dako upang gumawa ng kabutihan sa mga tao at pagalingin ang lahat ng pinapahirapan ng dyablo. Nagawa niya ang mga ito sapagkat kasama niya ang Diyos. So yung kapangyarihan ng ating Panginoon, yung kanyang pagka-Diyos ay laging na-establish wherever He went.
talagang tunay na pinapatunayan niya na ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan. So very evident ang mga miracles na ginagawa ng ating Panginoong Hesus. Kasama ng mga apostol at sa harapan ng maraming tao, nakita nila na tunay ang ginagawa ng ating Panginoong Hesus. Ano-ano ba yung mga ginawa na himala ng ating Panginoon? So dito yung mga bulag na nakakita, mga pilay na gumaling, mga bingi na muling nakarinig, mga patay na muling nabuhay, mga pipi na muling nakapagsalita, yung pagpapatigil ng unos, yung doon sa babae na yung natigil yung kanyang pagdurugo ng mahabang panahon na, yung paglakad ni Pedro sa tubig at yung pagpapakain sa 5,000 at marami pang iba, marami pang mga miracles, mga himala ang ginawa ng ating Panginoong Hesus at tanging siya lamang ang pwedeng gumawa nito. Kaya kung mayroong kung naririto pa yung sa physical na anyo ang ating Panginoong Hesus sa panahon natin, maaring magiging mahaba ang pila ng mga gustong gumaling, ng gustong magkaroon ng magtamasa ng maayos na buhay, yung mga siguro mahaba ang mga pila ng mga kabaong para mabuhay yung mga patay. At ito yung ginawa ng Panginoon Hesus during His time na nandito siya sa lupa na nagbiministeryo. At patuloy na gumagawa ng himala ang Panginoong Hesus hanggang sa mga sandaling ito. At tayo na nakakilala sa Kanya ay isang himala na nagkaroon tayo ng pagbabagong buhay dahil sa Kanya. So bakit pa ito ginagawa ng ating Panginoong Hesus? Paano niya nagagawa ang mga himalang ito? Tunay na ang mga may sakit ay gumagaling at marami pang ibang himala. Sabi dun sa Lucas chapter 4 verses 18 hanggang 19. Ito yung nakasulat. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga naaapi. At sa verse 19, at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. At dito maraming himala na ginawa ang ating Panginoong Hesus. At dahil doon sa mga himala na yun, marami ang sumusunod sa Kanya. At patuloy na nababalitaan ang lahat ng Kanyang mga ginawa na yun. At ito ay nakasulat, walang iba kundi sa Biblia. Merong proof, merong katibayan, merong katunayan na ito ay nangyari. Okay, so yung pang-apat ay yung ginawa niya sa krus. Ano ba yung ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus? At ano ba yung nangyari doon sa krus na yon? Okay, so yung una, nakita natin doon yung kanyang kapanganakan, yung virgin birth. Yung pangalawa, yung nabuhay siya na walang kasalanan. He lived a sinless life. Okay, yung pangatlo, yung kanyang mga himala, yung mga miracles na kanyang ginawa. Yung pang-apat, yung ginawa niya doon sa krus. Ano ba ang ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa krus? Maaring alam na natin ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. At bakit ba siya ipinako doon? Kaya mula sa Corinto chapter 15 verse 3 ay ating babasahin. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi ng kasulatan. So, ang Panginoong Hesus ay naipako sa krus dahil sa ating mga kasalanan. So, He lived a sinless life, pero dito, siya yung naging sakripisyo para sa kasalanan ng karamihan. At sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, ay ito yung nakasulat dito. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos.
So, ganun ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesus para sa atin. So, ginawa niyang kasangkapan ng kanyang sarili para maging daan ng kaligtasan natin sa lahat ng mga kasalanan. So, kung babalikan natin yung kanyang kapanganakan, yung kanyang buhay na walang kasalanan, ang lahat ng ito ay humantong sa pagkakapako niya sa krus kahit na wala siyang ginawang kasalanan. Ang krus ang naging daan upang ang kanyang katawan ay mabayubay at tumigis ang kanyang dugo roon upang sa kaligtasan ng lahat ng ating mga kasalanan, ng lahat ng kasalanan ng tao sa mundong ibabaw. Tayo ay pinanganak na makasalanan, so kailangan natin ng tagapagligtas at kinakailangan natin na magkaroon ng isang buhay na patuloy na magiging kalugod-lugod sa ating Panginoong Hesus. At ito ay ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin. Hindi na natin kailangan na maipako doon, ngunit siya ang nagpapako upang matubos ang ating mga kasalanan. At dahil dito ay hindi na natin kailangan na magdala pa ng mga alay ng mga hayop o anumang klase ng hayop sa templo o sa simbahan para lamang doon patayin at ibuhos ang kanilang dugo. Dito, sa pamamagitan ng pagpapapako ng ating Panginoong Hesus sa kanyang sakripisyo, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. At sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus lamang, tayo magkakaroon ng kaligtasan. At ito ay sabi sa Gawa chapter 4 verse 12. Ito yung nakalagay dito. Sa kanya lamang matatagpuan ng kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Wala nang ibang pangalan pa sa ikaliligtas ng tao maliban lamang sa pangalan na Panginoong Hesukristo. So siya lamang ang daan patungo sa kaligtasan at wala nang iba. Dumating dito ang ating Panginoong Hesus at ipinanganak siya upang maging tagapagligtas. So yun yung role niya. So ipinanganak siya, ipako sa krus para sa kaligtasan ng kasalanan ng mga tao. Christ died for our sins. Christ has been sacrificed para sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. So yung ginawa niya doon sa krus ay isang napakahalagang gampanin na kailangan na isakripisyo yung kanyang buhay. Ginawa niya ito once and for all. At hindi na ito mauulit pang muli. So kung hindi siya yung Diyos, magagawa niya ba na iligtas tayo sa kasalanan? Only Him can do that and no one else. Wala nang iba pang pwedeng gumawa na ginawa ng ating Panginoong Hesus para sa kaligtasan ng mga tao. Dahil sa pagkakapako niya sa krus, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Nagkaroon tayo ng buhay at nagkaroon tayo ng pag-asa dahil sa Kanya. Kaya yung panglima, ang Kanyang muling pagkabuhay. So hindi na natiling patay ang ating Panginoong Hesus at siya ay buhay. Amen ba? Buhay ang ating Panginoon. Okay, sa Matthew chapter 28 verse 6, di ba yung after ng mga pangyayari na ito ay nalungkot ang kanyang mga apostol. Pero nung nakita nila, may nakakita doon, sabi niya, wala na rito sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halika kayo, tingnan ninyo ang hinimlayan niya. Mateo 28 verse 6. So walang naman ang libingan dahil wala doon ang katawan ng Panginoong Hesus. Ngunit siya ay buhay. At sa unang Korinto chapter 15 verses 3 hanggang 6, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad na sinasabi ng kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad din na sinasabi sa kasulatan. At siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Pagkatapos nagpakita siya sa mahigit ng 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. So ang mabuting balita ng ginawa ng ating Panginoong Hesus ay hindi siya nanatiling patay, ngunit buhay siya. After 3 days, pagkatapos ng 3 araw, muli siyang nabuhay. Walang laman ang kanyang libingan. Sabi nga ng isang linya ng awitin, Hallelujah, Jesus is alive. Death has lost its victory
and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. Buhay po ang ating Diyos. Buhay po ang ating Panginoong Jesucristo. At hindi po siya nanatiling patay. After 3 days, He rose again. So, dito nung pumunta siya doon sa mga apostol, si Tomas yung mahirap mapaniwala na buhay ang ating Panginoong Hesus. Ngunit nang siya ay lapitan ng Panginoong Hesus, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at paa. Doon niya nasabi na, "My Lord and my God." Doon pa lamang siya naniwala na buhay ang ating Panginoon. So, minsan sa atin, naniniwala tayo, to see is to believe. At hindi natin nakikita kung ano yung ginagawa ng Panginoong Hesus para sa ating buhay. O minsan mas lesser yung pagtingin natin sa ating Panginoong Hesus at hindi kadalasang tinatanggap yung kanyang ginagawa. Interested lang tayo doon sa kanyang mga himala. Pero ang Panginoong Hesus ay mayroong malaking gampanin dito sa pagsugo sa kanya ng Diyos Ama. So, buhay po ang ating Panginoong Hesus. Sino sa mga founder ng religion sa buong mundo ang buhay hanggang sa mga sandaling ito? Di ba wala? Lahat sila ay nananatiling patay hanggang ngayon, 6 feet under the ground. At wala sa kanila ang makapagbigay ng anumang himala. Ngunit ang ating Panginoong Hesus, siya lamang ang buhay. At sa pamamagitan niya lamang magkakaroon ng kaligtasan ang sangkatauhan. Yung pang-anim, ang pang-anim natin ay dahil siya ay buhay, He is exalted to the right hand of God. Okay, siya po ay niluklok doon sa kanang trono ng ating Diyos Ama. Okay, kung mababasa po natin sa Philippians chapter 2 verse 9 hanggang 11. Ito po yung nakalagay dito. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at ang lahat na magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. So, ang lahat ng ito ay nagpapatunay patungkol sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Kung siya ay ordinaryong tao lamang o propeta lamang, ay magagawa niya ba ang nailigtas ang tao sa lahat ng mga kasalanan at gumawa ng mga himala? Marami pong tao ang pilit na sinisira ang katotohanan patungkol kay Jesucristo, ang totoo at nag-iisang anak ng Diyos. So siya po ay nakaluklok sa kanang trono ng ating Diyos Ama. At siya po ay buhay at muli siyang magbabalik anytime soon. At ito yung ating pangpito, ang kanyang muling pagbabalik. Kay Hebreo chapter 9 verse 28 at unang Thessalonica chapter 4 verse 13 hanggang 18. Kaya ang sabi po dito, Hebreo 9:28, gayon din naman si Kristo ay minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating upang muling ihandog dahil sa kasalanan, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Sa unang Thessalonica chapter 4 verse 13 hanggang 18, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos, at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw, at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng
mga salitang ito. So muli po na magbabalik ang ating Panginoong Hesus. So siya po ay buhay, siya po ay nakaluklok sa kanang trono ng ating Ama at muli siyang magbabalik. Ano ang katunayan? Sinasabi po ng kasulatan na muling magbabalik ang ating Panginoong Hesukristo. Anong oras, anong araw, anong taon, wala pong nakakaalam. Ang sabi ng Biblia, walang nakakaalam. Even the angels, hindi alam kung kailan darating o muling babalik ang ating Panginoon. His coming will be like a thief in the night. A thief in the night. Ito yung description sa Biblia. Kaya dapat na laging maging handa tayo sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. So, sino ba ang Panginoong Hesus sa iyong buhay? Ang ating Panginoong Hesus, ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Ang kanyang mga pangako ay totoo. Ang kanyang mercy is everlasting. Ang kanyang biyaya ay sapat. Ang kanyang binibigay ay eternal life. At as yan dineclared na siya ay the only begotten Son of the Father. At siya ay nagbibigay ng laging sapat na biyaya sa araw-araw. At siya ay ating tagapagligtas. Siya ang ating kapayapaan, siya ang ating katwiran. He is indescribable, incomprehensible, invincible, and irresistible. He is the way to heaven at wala na iba pa para makapunta ka sa langit, walang iba kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. And He is the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through Him. Sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesus, iyon ang tamang daan at wala nang iba pa. Kaya maraming mga sinasabi ang Biblia na katunayan na ang ating Panginoong Hesus ay tunay na Diyos at tunay na nag-iisa na pwedeng gumawa ng mga pinapagawa ng Diyos Ama dahil ito yung kanyang ginampanan nung nandito pa siya sa lupa hanggang sa mga sandali ito. Siya ay patuloy na nagbabago ng buhay, nagbibigay ng pag-asa at nagbibigay ng kalakasan sa bawat tao na lumalapit sa Kanya. Dahil nga po buhay ang ating Diyos, ang Panginoong Hesus, ay pwede tayo na kumausap sa Kanya anytime of the day. At dahil po buhay ang ating Panginoong Hesus, alam niya po ang lahat ng ating mga pinagdaraanan. At alam niya po ang laman ng ating mga puso. Alam niya po yung mga kabigatan na ating pinagdaraanan. At ito po ay Kanyang batid at patuloy na nararamdaman. Okay, mula sa John chapter 19 verse 29. So dito po tayo magtatapos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, pakatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakita niyang ginagawa ng Ama, ang siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng Ama ay siya rin ginagawa ng anak, sapagkat minamahal ng Ama ang anak at ipinapakita sa kanya ng Ama upang kayo'y mamangha. Kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at binibigyan sila ng buhay, gayon din naman binubuhay ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ng Ama, sa halip ay ibinibigay na niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang maparangalan ang lahat ang anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi pagpaparangal sa anak ay hindi pagpaparangal sa Ama na nagsugo sa anak. So dito po na yung ginagawa ng Ama ay ginagawa ng anak. Yung karapatan ng Ama ay ibinigay sa Diyos anak. So ano pa yung dahilan para hindi natin paniwalaan ang ating Panginoong Hesukristo? So sabi ko nga po, hindi makakapagligtas anumang relihiyon na ating kinakaaniban, hindi makakapagligtas ng ating mga kasalanan, anuman yung mga relihiyon na yon. Ngunit ito ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo na makapangyarihan sa lahat. Kaya po,
ano man yung ating ginagawa sa kasalukuyan, ano man po yung patuloy po natin na hinahanap pa na proof para patunayan na ito ay kayang gawin ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay nasa Biblia. So let us always know the truth. Let us always seek the truth. Basahin po natin ang Biblia at ito po ay nariyan na nakasulat o nakasaad ang lahat ng mga ginawa ng ating Panginoong Hesus. So the deity of the Lord Jesus Christ. So ito po yung ating pinag-aralan ngayon. So na dito po ay tinakal natin yung kanyang kapanganakan, yung virgin birth. Siya po ay nabuhay ng walang kasalanan. Pero kahit na siya ay nabuhay ng walang kasalanan, siya po ay pinaratangan ng makasalanan at ipinako sa krus. So siya po ay gumawa ng maraming himala, at ang mga himalang ito ay maraming nagbukas ng mga mata ng mga tao na namangha na sinasabi siya nga ay tunay na Diyos. At yung isa pa, yung pagkakapako niya sa krus, pero hindi siya nanatiling nakapako sa krus, hindi siya nanatiling patay, ngunit pagkatapos ng pangatlong araw, siya po ay nabuhay. So yung siya po ay muling nabuhay. At yung pang-anim po, siya ay in-exalt sa right hand ng ating Diyos Ama. At yung pang-pito po, siya po ay muling magbabalik. So ito po yung patungkol sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. At pinag-aaralan natin na siya lamang ang siyang kaparaanan o way para makapunta sa kalangitan. No one comes to the Father except by Him. So, He is the way, He is the truth, He is the life. At wala nang iba pang daan na alam natin para tayo ay mapunta sa Ama at makapiling natin ang Ama. Ngunit sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. So, yun lamang po ang aking mai-share sa inyo ngayong araw na ito, and hope na patuloy po tayo na magsaliksik pa ng maraming aral dito sa Biblia at patuloy na mabuksan ang ating isip patungkol sa katauhan ng ating Panginoong Hesus at sa lahat ng kanyang ginagawa. So tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat muli sa araw na ito. Salamat dahil Ikaw, Panginoon, na siyang naging kaparaanan upang kami, O Diyos, ay magkaroon ng kaligtasan sa aming mga kasalanan. Maraming salamat, O Diyos, dahil ang lahat ng aming mga panalangin ay iyong naririnig. Ang lahat ng aming, Panginoon, na mga nararanasan ay iyong, Panginoon, na nadadama. Ang lahat, Panginoon, na aming pinagdaraanan ay iyong batid, Panginoon. Dahil ikaw ay buhay, Panginoon, Jesus. Maraming salamat dahil patuloy ka pa rin na gumagawa ng himala sa aming mga buhay, Panginoon. At patuloy na nagbibigay ng pag-asa, lalong-lalo na, Panginoon, sa mga hopeless, Lord God. Ikaw ang tanglaw ng aming buhay. Ikaw ang nagbibigay ng liwanag, Panginoon, sa madilim na mga pangyayari na nararanasan, Panginoon, ng bawat buhay ng mga tao. Kaya sa araw na ito, Diyos, dalangin ko na sa bawat isa na may mga questions or may nagtatanong pa, Panginoon, patungkol sa kapangyarihan na nagagawa mo, Panginoon. Dalangin ko na katagpuin mo po sila, O Diyos, at patuloy na buksan ang kanilang mga isipan, ang kanilang mga puso, at patuloy na bigyan mo sila ng pananalig sa inyo. Maraming salamat po sa araw na ito, Panginoong Hesus, at patuloy ka, Panginoon, na kumilos sa aming mga buhay at palakasin mo po ang aming pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayun lamang po, at magandang araw po sa bawat isa. Tayo po ay dadako sa ating communion part ng ating service. Ihanda po natin ang ating mga puso para sa ating communion. Ihanda rin po natin ang ating mga juice at biscuit o kaya osya kung meron po. Mula po sa unang Korinto 11:23. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kunin po natin ang ating mga biskuit.
Matapos ang hapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ang buong tipa ng pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin." Inumin po natin ang juice. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Amin pong inaalala, Lord God, ang iyong pagbibigay ng buhay para sa aming kaliligtas, para sa aming mga kasalanan, Lord God. O Diyos, salamat po, Lord God, sa iyong dakilang pag-ibig para sa bawat isa sa aming Panginoon. O Diyos, dalangin po namin na patuloy po namin na alalahanin at pahalagahan, Panginoon, ang iyong ginawa sa krus, Lord God. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyo ang aming pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating pagbibigay ng ating mga tithes and offering, basahin ko po sa inyo ang 2 Korinto 9:7. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Sa ating pong pagbibigay ng ating mga tithes and offering, the Lord looks at our heart and not with the amount. Ang Panginoon po ay natutuwa kapag ang puso natin ay masaya at magaan sa ating pagbibigay ng ating mga ikapu at paghahandog. Kaya't anuman ang halaga nito, God loves a cheerful giver. Kaya po tayo po ay patuloy na magbigay para sa ikalaluwalhati ng ating Panginoon. Maaari po kayong magbigay ng inyong mga tithes and offerings sa inyong mga local pastors at maging sa mga ating bank account na naka-flash sa screen. Pwede po kayong mag-deposit ng inyong mga tithes and offering dyan sa China Bank at pwede rin po sa GCash number. Patuloy po tayong magbigay para sa kapurihan ating Panginoon. Muli po, salamat. God bless. Samahan niyo po kami na umawit para po sa ating final song.